digmaang nuclear. Isa itong posibilidad na nakakakilabot, kaya kinailangan pang gumawa ng espesyal na termino para masukat ang mga magiging bunga nito. Mega kamatayan. Unit ito ng 1 milyong pagkamatay na ginagamit para tantiyahin ang bilang ng mamamatay sa posibleng digmaang nuklear. Kung magkaroon ng ganap na digmaang nuclear sa pagitan ng Russia at United States na pinakamalalaking kapangyarihang nuclear, ang magiging kalalabasan nito ay gaya ng sinabi ni Donald Brennan, isang military analyst, 60 taon na ang nakalilipas. Kapwa-tiyak na pagkawasak sa 66 na milyon at 300 at 81 milyong parisukat na milya ayon sa pagkakabanggit. Ang Russia at United States ang may pinakamalaki at pangatlong pinakamalaking teritoryo sa mundo. Gayunpaman, gaya ng ating matutuklasan, kahit isang limitadong, malawakang palitan ng mga estratehikong sandatang nuklear sa pagitan ng dalawang panig ay papatay ng 10 milyon agad at gagawing napakahirap ang kaligtasan para sa mga makakaligtas. Sa karamihan ng malalawak na lupain, malalaki ang dalawang bansa at maraming uri ng likas na ekosistema ang matatagpuan dito. Ibig sabihin nito, may mga lugar na mas malaki. Mas mataas ang tsansa mong mabuhay kumpara sa iba kung sumiklab ang digmaang nuclear. Kaya tingnan natin ang siyam na pinakaligtas na lugar sa United States para mabuhay sa isang digmaang nuclear. Maaring magulat ka sa ilang lokasyon, gaya ng makikita natin. Ang panggitna at pangmatagalang epekto ng digmaang nuklear ay mararamdaman ng lahat at mahigit kalahati ay posibleng mamatay. Pinagdedebatehan kung mas mainam bang unti-unting mamatay dahil sa cancer na dulot ng matagal at hindi magamot na pagkalason sa radyasyon, kaysa sa agad na maglaho sa gitna ng isang pagsabog ng nuklear. Kung gusto mong mabuhay sa digmaang nuklear, ayon sa sentido komon, unang hakbang ay ang lumayo hanggat maaari sa mga pinakamalamang na target ng isang pag-ataking nuklear. Kaya saan nga ba ang mga pangunahing target ng mga nuclear na warhead ng Russia o ng China, Hilagang Korea o kahit ng Israel? Kung tutuusin na pinakamalamang tamaan. Sa loob ng mga dekada, ang doktrina ng mutually assured destruction o mutually assured destruction ay nakabatay sa prinsipyo na kung ang isang nuklear na kapangyarihan ay umatake sa isa pa gamit ang mga sandatang nuklear, ang iba ay gaganti rin ng kaparehong paraan. Magpapatuloy ito, gantihan ng gantihan, hanggang sa ang kabilang panig o mas malamang pareho ay hindi na kayang umatake pa. Ang mga unang target sa isang palitan ng nuclear ay tiyak na tututok sa pagtanggal ng kakayahan ng kalaban na gumanti, ibig sabihin ang kanilang mga puwersang nuclear. Parehong may higit sa 5,000 strategic nuclear warheads ang Russia at United States. At may kakayahan silang ilunsad ang mga ito gamit ang ICBMs. Mula sa missile silo sa lupa, strategic bomber sa ere, o nuclear-powered submarine sa dagat, pinakamadaling tamaan sa mga target ang command at control center. Mga pasilidad ng nuclear missile, mga silo sa lupa, base ng submarine, at airbase ng United States strategic bomber at fighter sa mainland America. Kaya kung pag-uusapan natin ang mga pinakamasamang lugar na mapuntahan kapag nagsimula ang digmaang nuklear, sa loob at paligid ng mga lokasyong ito ang mga lugar na ayaw mong mapuntahan. Sa kabutihang palad, maliban sa isang exception, inilagay ng United States Militar ang karamihan ng mga lokasyong ito sa malalayong bahagi ng bansa, eksakto para mabawasan ang posibleng mga namatay sakaling sumiklab ang digmaang nuklear. Dahil sa posibilidad ng mga pangalawang pagsabog, masasabi na ang pinakamasasamang lugar na mapuntahan ay malapit sa Curtin Air Force Base sa Albuquerque, New Mexico at Hill Air Force Base sa Davis County, Utah. Dahil pangunahing imbakan ng nuclear missile ng United States ang mga base na ito. Habang ang Curtin Air Force Base ay nasa loob ng mas malawak na hangganan ng lungsod ng Albuquerque, ito ay mga 13 milya mula sa sentro ng lungsod na may 500 at 60,000 katao. Ang Hill Air Force Base ay 6 na milya mula sa pinakamalapit na lungsod, Ogden, na may populasyon na 83,000 at mga 30 milya mula sa pinakamalaking kalapit na lungsod, Salt Lake City, na may populasyon na humigit kumulang 13 milyon. Mas malayo sa kabihasnan, ang pangunahing Minuteman silos ng United States, ang Malmstrom Air Force Base, ay nasa 8 milya mula sa Great Falls, Montana.
Sa mahigit 60,000 populasyon, ito lang ang tanging urbanong lugar na nasa 1.5 oras na biyahe. Ang Francis E. Warren Air Force Base ay mga 3 milya lamang mula sa Cheyenne, Wyoming, na may katulad na populasyon sa Great Falls. Ang pinakamalapit na malaking lungsod, Denver, Colorado, ay 2 oras ang layo sa hilaga ng base. Ang ikatlong pangunahing lokasyon ng silo, Minot Air Force Base, ay mga 13 milya sa hilaga ng Minot, North Dakota, na may populasyon na 47,000. Ang pinakamalapit na mahalagang urbanong sentro ay nasa 200 milya ang layo, habang ang pinakamalapit na malaking lungsod, ang Edmonton sa Alberta, Canada, ay humigit kumulang 500 at 40 milya ang layo. Nakakabahala na malapit sa mga urbanong sentro ang mga pangunahing base ng nuclear submarine at eroplano ng United States. Halimbawa, ang Naval Base Kitsap ay nasa Kitsap Peninsula, 10 milya lang mula sa Seattle, sa kabila ng Puget Sound. Bukod sa 4 milyong tao sa Seattle Metropole, 50 milya lang din ang layo ng base mula sa Tacoma, Washington na may 200 at 28,000 katao. Ang Naval Submarine Base Kings Bay ay 30 milya mula sa pinakamalapit na malaking sentro ng populasyon, ang Jacksonville, Florida, na may halos 1 milyong residente. Ang Whiteman Air Force Base ay 60 milya timog silangan ng Kansas City, Missouri, Popeto, 516,000, habang ang Barksdale Air Force Base ay nasa Bossier, Paris, Louisiana, 47 milya silangan timog silangan ng Bossier City. May populasyon na halos 300 at 89,000 ang Shreveport-Bossier City Metropolitan Area. Karamihan sa 6 na pangunahing nuclear command at control centers ng United States ay malayo rin sa mataong lugar. Halimbawa, ang Jim Creek Naval Radar Station ay halos 4 na milya lang ang layo mula sa Arlington. Ang Washington, na may 21,000 populasyon, ay 1.5 oras hilaga ng Seattle, ang pinakamalapit na malaking urban na sentro. Sa kabilang panig ng bansa, ang Very Low Frequency Transmitter Cutler ay mas malayo pa, matatagpuan sa Washington County, Maine. Ang pinakamalapit na bayan na may higit 3,000 at 1,000 na residente ay hindi bababa sa 100 milya ang layo. Samantala, ang Luolwale Very Low Frequency Transmitter sa Hawaii ay 27 milya lang mula sa downtown Honolulu, na may populasyong 300 at 50,000. Ang Strategic Command ng United States sa Offutt Air Force Base ay mas malapit pa. Nasa 12 milya lang mula sa downtown Omaha, Nebraska, na may humigit kumulang 1 milyong tao sa buong Omaha Metropolitan Area. Ang Peterson Space Force Base, na siyang tahanan ng North American Aerospace Defense Command or North American Aerospace Defense Command, ay nasa 8 milya lang mula sa downtown. Ang Colorado Springs, pangalawang pinakamalaking lungsod sa Colorado, ay may 416,000 katao at may 630,000 pa sa paligid ng El Paso County. Sa mga unang target ng paparating na nuclear, malamang pangalawa sa listahan ang North American Aerospace Defense Command. Ang una mong iisipin ay ang Pentagon sa Washington District of Columbia, ang sentro ng kapangyarihang militar ng United States, at karamihan ng kapangyarihan ng United States ay naroon din. Ang pagiging nasa loob ng 683 square mile na radius ng District of Columbia ay halos tiyak na ang pinakahuling lugar na nais mong puntahan sa bansa. Gusto mong mapunta sa sitwasyong ganito, kung hindi ayon sa plano ang unang nuklear na bomba, siguradong susundan pa ito ng marami sa mabilisang pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, kung iisipin, kung ang isang nukleyar na pag-atake sa United States ay limitado lamang sa mga pag-ataking ito sa mga puwersang nukleyar ng United States, malalaking bahagi ng bansa ang malalayo sa pagsabog, kaya karamihan ay makakaligtas sa unang epekto. Ang mga pagsabog, fireball, alon ng init, at electromagnetic pulse. Pero gaano kalayo ang sapat na layo? Sa isang banda, oo. Depende ito sa lakas ng pagsabog at kung ang warhead ay sasabog sa mismong ibabaw o sa ere bago tumama sa target para mas mapalakas ang pinsalang dulot ng nuclear na pagsabog. Ang layunin ay mapataas ang overpressure na sinusukat sa pounds per square inch o PSI. Lalo na kung makakamit mo ang overpressure na 5 PSI, ang karamihan sa mga istruktura ay masisira at halos tiyak na mamamatay ang mga taong nasa loob o malapit dito. Kaya karamihan ng sandatang nuclear ay idinisenyo bilang airburst kaysa surface explosion.
Pagsabog sa pinakamainam na airburst. Ang taas ay nagpapalaki ng radius ng limapsay overpressure. Tinitiyak na sakop ng pagsabog ang pinakamalaking posibleng bahagi ng target sa tamang altitude. Ang shockwave ay tumatalbog sa lupa at sumasama sa pangunahing alon para makabuo ng mas malakas na max dem. Sa paggawa nito, tumataas ang overpressure sa mga gilid ng blast zone. Ayon kay Alex Wellerstein, isang propesor at historiador ng teknolohiyang nuklear, kung ipagpapalagay natin ang isang limassay airburst na pagsabog ng isang 20 megaton Sarmet warhead sa isang target, lahat ng nasa loob ng tinatayang 15 milyang radius ay halos maglalaho dahil sa matinding init na aabot sa milyong-milyong degree Fahrenheit. At oo, ibig naming sabihin lahat ito ay mangyayari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang alon ng pagsabog ay sisira rin sa mga tirahan hanggang 400 at 42 na milyang parisukat ang layo mula sa pinagmulan ng pagsabog, babasagin ang mga bintana, at magpapalipad ng mga debris palabas sa bilis na 700 at 84 na milya bawat oras mula sa pinagmulan ng pagsabog. Malamang magdudulot ito ng malaking sunog. Ang electromagnetic pulse ay magpapahinto sa lahat ng sasakyan, smartphone, computer, at iba pang elektronikong gamit sa daan-daang milya. At maaaring mabasag ang mga bintana hanggang 3,470 milyang parisukat mula sa pinagmulan. Tungkol sa alon ng init, lahat ng tao sa loob ng 2,300 at 60 milyang parisukat na thermal radiation radius ay nanganganib magdusa. Ikatlong antas ng paso, maaaring magdulot ng matinding peklat, kapansanan, o pagputol ng bahagi ng katawan. Kaunting ginhawa, pero baka hindi mo na ito maramdaman dahil abo na ang mga ugat mong pandama sa sakit. Ang 2,300 at 60 milya kwadrado ay bahagyang mas malaki kaysa Everglades National Park o Delaware. Kaya kung isasaalang-alang ang kalayuan ng mga lugar na ito, habang milyon-milyon ang mamamatay sa unang atake, 10-10 milyon pa ang makakaligtas sa mga pagsabog. Ang problema, baka hindi pa doon matatapos. Parehong kayang magpakawala ng daan-daang nuclear na armas ng Russia at United States mula sa mga submarino na maaring nasa kahit saan sa 100 at 39 milyong milya kwadrado ng karagatan sa mundo. Kaya kahit sa hindi malamang na pagkakataon na bawat paparating na intercontinental ballistic missile ay matagumpay na tumama sa target nito sa pinakamalakas na antas, ang kabilang panig ay kaya at tiyak na gaganti. Kung matinding pinsala ang naranasan ng mga Ruso, malamang natataas ang antas ng pag-atake nila sa mga pangunahing lungsod, infrastruktura at base militar. Sa loob ng ilang oras o minuto, lahat ng sentrong pangunahing ng bansa ay malalagay sa panganib. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos mong umiwas ng husto sa mga pangunahing nuclear site ng United States, ang susunod na pinakaligtas na lugar na pwede mong puntahan ay ang pinakamalayo hanggat maaari mula sa pangalawang hanay ng mga target. Pero saan sila pinakamalamang naroroon? Ayon sa mga eksperto, ang pangunahing target ay mga mahalagang infrastruktura sa mga lungsod tulad ng New York, na ang pinsala mula sa liwanag na pagsabog ay aabot hanggang New Brunswick at Stamford. Malaking bahagi ng East Coast, tulad ng Boston, Philadelphia, Richmond, Norfolk, Savannah, Orlando, at Miami ay magiging pangunahing target din. Sa West Coast, malaking bahagi ng California ang apektado, kasama ang San Diego, Los Angeles, at Bay Area mula San Francisco hanggang Monterey. Ganoon din ang Portland, Oregon sa mas hilaga, Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City, Boise, Denver, Oklahoma City, at Austin. Ang San Antonio, Houston, at Dallas-Fort Worth sa Texas ay magiging pangunahing target din. Sa mas silangan, malamang na maging target din ang Atlanta, Nashville, Chicago, Indianapolis, Milwaukee, Columbus, Ohio, at Detroit. Dahil nakakalat sa bansa ang mga target, nababawasan ang mga lugar na hindi tatamaan ng paunang pagsabog. Pagkatapos, dapat mo ring isipin ang radyasyon mula sa fallout. Sa loob ng 15 minuto, ang unang mga particle ng fallout ay magsisimulang bumagsak sa lupa. At ang fallout ay mabilis nakakalat. Apektado ang buong rehiyon ng mga Tainerget na lungsod, kaya halos buong California at baybayin ng New England ay nanganganib. Ang buong estado ng Florida ay haharap din sa mahirap na sitwasyon. Ngunit malamang,
na magmamadaling lumikas, habang ang natitirang bahagi ng silangang Estados Unidos ay mahihirapan dahil sa fallout mula bahagya hanggang matindi. Ngunit hindi pa ito tapos dahil sa pabago-bagong ihip ng hangin. Malaki ang posibilidad na kahit saan ka man sa bansa, kailangan mong manatili sa loob ng bahay ng ilang araw. Kung hindi man linggo, bago pa man. Ligtas na malantad sa hangin sa labas sa mga lugar na malapit sa pagsabog. Kung lagpas 1 sievert kada oras ang radyasyon, kailangan mong magtagal ng 3 linggo sa silungan para mabuhay. Sa mga lugar na may katamtamang bagsak ng radyasyon, kung saan ang radyasyon ay nasa 0.1 hanggang 1 sievert bawat oras, kailangan mong manatili ng 1 hanggang 3 linggo sa silungan. Sa mga lugar na may 0.01 sieverts kada oras na radyasyon, kailangan manatili sa silungan ng 2 hanggang 7 araw. Gayunpaman, kahit lumabas ka sa isang medyo ligtas na radioactive na lugar, doon pa lang magsisimula ang mga hamon ng matagalang pag-survive. Ang pagsabog ng nuclear ay magdudulot ng global cooling at magpapababa ng ani ng mga pananim. Hindi lang sa United States, kundi sa buong mundo. Dahil sa dami ng alikabok at uling sa itaas na atmosfera, 70% ng populasyon ng mundo ay nanganganib magutom sa loob ng ilang buwan. Bukod pa rito, dahil sa dami ng fallout sa atmosfera, aabutin ng mahigit 10 taon bago bumalik sa normal ang produksyon ng pagkain matapos ang mga pagsabog. Malamang na kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon ang mga tao kung ilalaan ba ang nauubos na reserba ng butil para sa mga hayop o para sa pagkain ng tao. Dagdag pa rito, halos tiyak na magkakaroon ng matinding pagbagsak ng seguridad sa buong bansa dahil sa pinsalang dulot ng mga pagsabog, nasirang infrastruktura at napakaraming namatay. Maaaring makaharap ka ng mga magnanakaw at iba pang dystopian na sitwasyon, habang milyon-milyong nakaligtas ang mas nagiging desperado. Ang pinakaligtas na lugar sa United States sa oras ng digmaang nuclear ay hindi lang malayo sa blast at radiation, kundi pati may madaling access sa pagkain, tubig, suportadong komunidad, at iba pang bagay na makakatulong sa pagiging self-sufficient. Ibig sabihin, ang mga estado gaya ng Maine, lalo na yung pinakamalayo sa very low frequency transmitter sa Cutler, hanggat kaya. Tulad ng nabanggit, posibleng unang targetin ang transmitter station dahil sa mabatong baybayin, makakapal na kagubatan, at kakaunting urbanisasyon. Nagbibigay ang Maine ng kakaibang pag-iisa at kasarinlan dahil sa malinis na tubig, sakahan, at komunidad ng mangingisda na tumutulong sa kaligtasan. Ang rural na Aroostook County ay may malawak at tahimik na lugar na angkop sa pagharap sa nuclear winter. Matatagpuan sa Hilagang Silangan, ang Vermont ay isa sa pinakamagandang destinasyon dahil sa natatanging pag-iisa ng estado. Maliit at luntian, ang mga burol at kagubatan ng Vermont ay nagbibigay ng taguan at likas na yaman. Malayo sa mga pangunahing lungsod, malilinis na ilog, matabang sakahan, at mababang populasyon na may magkakalapit na rural na komunidad. Kaya ligtas at napapanatili ang buong estado kahit sa matinding sitwasyon. Ang malalawak na tanawin at mababang populasyon ng Montana ay nagbibigay din ng katulad na mga benepisyo. Dati itong may missile silo noong Cold War, ngunit karamihan ay hindi na ginagamit ngayon. Ibig sabihin, ang timog na bahagi ng estado na malayo sa Kansas City at San Luis at pinakamalapit na posibleng target ng nuclear blasts ay halos pinakamalayo mula sa mga sentro ng pagsabog. Ang pagiging malayo ng estado, pagkakaroon ng sariwang hangin at tubig, at matibay na infrastruktura, dagdag pa ang proteksyong dulot ng mga lambak at bulubundukin nito, ay dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakaligtas na lugar na mapupuntahan. Sa panahon at pagkatapos ng isang nuclear exchange, ang Hilagang Dakota ay isa pang estado na dating may mga silo ng nuclear missile na ngayon ay hindi na ginagamit. Pangunahing agricultural at maliit ang populasyon, kaya't madalas hindi napapansin ngunit matatag para sa mga survivalist. Ang malalawak na tanawin ay nagpapadali sa paggalaw at akses sa sakahan, tubig, at hangin, habang ang sentrong lokasyon ay nagbabawas ng panganib mula sa baybayin. Ang malaking problema dito ay ang matinding lamig, lalo na kapag may nuclear winter. Kung kaya mong tiisin ang lamig, ang pagiging simple, mapag-isa, at lokasyon ng Hilagang Dakota ay nagsisilbing perpektong kanlungan
mula sa mundo ng Mad Max. Malamang nasusunod pagkatapos ng malakihang nuclear na labanan sa West Coast. Ang pinakaligtas na lugar ay sa silangang Oregon, malayo sa Portland at Sacramento hangga't maaari. Bukod sa kagandahan nito, ang panloob na bahagi ng Oregon ay protektado sa mga pangunahing target ng pag-atake at may mga kabundukan at matabang lambak na angkop sa pamumuhay na off-grid. Ang klima, likas yaman sa agrikultura, at mga lawa ay tumutulong sa napapanatiling pamumuhay. Ang loob ng estado ay protektado mula sa matinding fallout ng mga pag-atake sa Portland at Seattle dahil sa harang ng bundok. Ang balanse ng Oregon sa accessibility, kapaligiran, at kultura ng kahandaan ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakamatatag na bahagi ng bansa. Nag-aalok din ng ganitong benepisyo ang mga liblib na lugar ng Idaho. Ayaw mong mapalapit masyado sa Boise, na malamang na maging target. Ang mga bulubundukin at kagubatan sa hangganan ng Nebraska, South Dakota, Wisconsin, at hilagang kanlurang Illinois ay nagsisilbing likas na proteksyon. Ang pinagsamang mabangis na kagubatan, kakaunting populasyon, mayamang sakahan, at pinagkukunan ng tubig sa kanayunan ng Idaho ay nagsisiguro ng kasarinlan, habang pinapalakas ng maliliit na bayan ang katatagan ng komunidad. Ang malawak na pampublikong lupa ng estado ay nagpapadali sa paghanap ng masisilungan o paglilipat. Maraming bahagi ng Wyoming, lalo na sa hilaga na malayo sa malalaking lungsod tulad ng Salt Lake City at Denver, ay kabilang sa mga pinakaligtas na lugar. Dahil sa malalawak na lambak, sariwang ilog, at sapat na pastulan, may sapat na yaman ang estado para sa pangmatagalang pamumuhay. Sa hilaga, na malayo sa mga pangunahing zonang militar o industrial, ang maliliit na bayan ng Wyoming ay sumasalamin ng kasarinlan at katatagan, habang ang Bighorn Mountains at Wind River Range ay nagbibigay ng masisilungan at seguridad. Pinagsasama ng Wyoming ang likas na ganda at kaligtasan. Kaya ito ang pinakamagandang balanse ng pag-iisa at tirahan matapos ang digmaang nuklear. Kung nais mong malampasan ang nuclear winter sa tuyo at tigang na kondisyon, swak para sa iyo ang kanayunan ng Utah. Ang tuyuong klima nito ay nagpapababa ng panganib ng fallout, habang ang napakaraming likas na silungan, mula sa mga kuweba ng pulang bato hanggang sa mga liblib na lambak, ay nagbibigay ng sapat na kanlungan. Tinutukoy natin ang mga bahagi ng estado na pinakamalayo sa Salt Lake City at Francis E. Ang Warren at Peterson Air Force Bases ay posibleng unang pangunahing target malapit sa Salt Lake City. Malaking bahagi ng estado ay kakaunti ang populasyon at may malalawak na disyerto, matataas na talampas, at malalayong bangin, kaya maganda at estratehikong ligtas ito. Ang matibay na kultura ng kahandaan ng estado na hinubog ng kasaysayan, geografiya, at pagiging liblib ay ginagawa itong malakas na kandidato para sa pangmatagalang kaligtasan. Kung distansya ang susi sa kaligtasan, hindi matatalo ang Alaska. Dahil sa proteksyon ng napakalayong distansya, ang pagiging liblib ng Alaska ay sapat na para maging isa ito sa pinakamagandang lugar para mabuhay sa mundo. Kung kaya mong tiisin ang pinakamatindi at pinakamalamig na taglamig sa mundo, gayunpaman, sagana sa malinis na tubig, isda, at hayop ang malawak na kagubatan ng estado para sa ikabubuhay. Kung komportable ka sa magaspang na pamumuhay, ang malawak na Alaska ay nag-aalok ng totoong pagtakas mula sa kaguluhan, kung saan kalikasan, pag-iisa, at katatagan ang pangunahing sandigan. Depende sa lokasyon ng pagsabog. May ilang modelo na nagsasabing medyo ligtas ang mga bahagi ng Colorado, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Iowa, Minnesota, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, District of Columbia, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, at Mississippi. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto tulad ni John Irath, ang Senior Policy Director para sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, walang duda na ang anumang digmaang nuclear o pagsabog ng armas ay magiging masama para sa lahat. Walang lugar na ganap na ligtas mula sa fallout at epekto tulad ng kontaminasyon ng pagkain, tubig, at matagal na pagkakalantad sa radyasyon. Katulad nito, si Christian G. Ape, direktor ng Ellsberg Initiative for Peace and Democracy,
sa Universidad ng Massachusetts. Ayon kay Amherst sa Newsweek, kahit maliit na digmaang nuklear ay magdudulot ng tagutom at nuclear winter, napapatay ng hindi bababa sa 1 bilyon. Dagdag niya, labis na kasuklam-suklam sa moralidad ang pag-iisip ng pinakaligtas na lugar sa gitna ng digmaang nuklear, dahil magdudulot ang malaking digmaang nuklear ng napakaraming uling at debris sa stratosphere. Magkakaroon ng nuclear winter na papatay sa karamihan o lahat ng mga nakaligtas sa pagsabog, sunog at radyasyon. Ang pinakaimportante ay, gaya ng ipinapakita ng Iraq, mabuti para sa ating lahat na alalahanin ang mga salita ng dating Pangulong Ronald Reagan, na kamakailan lamang ay muling pinagtibay ni Pangulong Joe Biden. Ang isang digmaang nuclear ay hindi maaring mapanalunan at hindi kailanman dapat paglabangin. Ngayon, siguraduhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa lahat ng usaping militar. Salamat sa panonood.